Paalala, anuman ang pagkakatulad o pagkakahawig ng mga pangalan, karakter, lugar, o mga pangyayari sa totoong buhay sa istoryang ito ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Simulan na natin ang bagong kwento na may pamagat na Marlene at Sofia. Magandang araw sa inyo. Gusto ko lang namang may bahagi ang aking mga kasiyahang naranasan sa larangan ng sex at tuloy magbigay ng aral sa mga tulad kong mahilig sa chicks. I'm already 27 years old. Katamtaman ang taas, hindi naman payat o katabaan. Pisigan ika nga, ngunit masasabi ko na sa kagwapuhan ay hindi naman pahuhuli. Chinito ang aking mga mata, maputi at maganda ang kutis at mahilig pumorma. Umpisahan natin ang kwento noong ako'y teenager pa lang. Nagmamay-ari ng isang malaking tindahan ang aking mga magulang at mayroon kaming 6 na tindera. Sa bahay naman ay meron kaming 2 katulong at isang boy gardener. Ilan sa mga ito ay stay-in sa bahay namin dahil karamihan sa kanila ay galing sa probinsya. Hindi naman kalakihan ang aming bahay. Isa lang ang kwarto sa itaas na okupado ng aking mga magulang. Pero bukod sa ibaba ay may sala rin sa itaas kung saan natutulog ang mga tindera kasama ang 3 kapatid kong babae. Dahil lalaki naman ako, nasa ibaba ang aking higaan kasama ang aming boy gardener. At dito nagsimula ang una kong karanasan sa sex sa edad na 13 years old. Minsan isang gabi, naalimpungatan ako at pagkatapos ay hindi na ako nakatulog. Himbing na ang lahat sa bahay at ako na lang ang gising hanggang madaling araw. Nasa itaas ang TV kaya't wala akong mapaglibangan. Alam kong mahilig sa comics ang mga tindera namin kaya't naisip kong magbasa na lang. Kaya lang ay kailangan ko pang umakyat dahil nasa itaas yung mga comics. Sa totoo lang, hindi ko nakasanayang umakyat sa kwarto ng mga magulang ko dahil binawalan ako ng tatay ko noon. Kapag tinatanong ko kung bakit ay basta sinasabing bawal, period. Pero nung gabing yun, wala akong pakialam kahit magalit pa ang tatay ko. Sinuwi ko ang kanyang ipinagbabawal at nadiskubre ko kung ano ang ibig niyang sabihin. May kadiliman sa itaas ng aming bahay at tanging ilaw lamang ng poste sa labas ang nagsisilbing liwanag. Sa bungad pa lang ng hagdanan ay bumulaga na ang magandang tanawin. Nakahamba lang ang mga babaeng nakahilata at walang pakialam sa mundo kung makabakaka. Nakasilip sa gilid ng pang-ibabang saplot ang mga buhok sa kuweba. Nagtatayugan ang iba't ibang hugis at sukat ng mga bundok sa dibdib. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng kakaibang inig sa katawan habang walang tigil sa pagkislat ang galit na galit kong alaga. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Nakaramdam ako ng magkahalong kaba dahil sa excitement at saya habang nagpipista ang aking mga mata sa nakahaing grasya. Bagamat hindi naman kagandahan ang mga babaeng yun ay nasisiyahan ako o masasabing sadyang init lang ng katawan ang umatake sa akin nung mga oras na yon. Sa gawing kaliwa ay namataan ko ang isa sa kanila na nakakumot. Itago natin siya sa pangalang Marlene. Siya ang aming housemaid. Bata pa si Marlene. Tila 14 anyos lang nang dumating sa amin pero buo na ang hugis ng katawan. Kayumangging kaligatan ang kutis na bumagay sa kanyang maamong mukha. Dahil balot ng kumot ang buong katawan ay wala akong makita sa kanya kundi ang ulo. Pero alam kong nakabakaka rin siya dahil bakat sa manipis na kumot ang magkahiwalay niyang hita. Napansin kong may comic sa tabi niya kaya't bumalik sa aking isipan na pumanhik nga pala ako para kumuha ng mababasa. Dahan-dahan akong lumapit sa kinahihigaan ni Marlene para abutin ang ilang comics. Pagyuko ay hindi ko maiwasang mapatingin sa kanyang matambok na pagkababae na nakabakat sa kumot. Ewan ko ba kung bakit gayon na lang ang panginginig ng aking katawan habang nakatingin sa parteng yun ni Marlene. Sa tulong ng ilaw sa labas ay aninag ko rin ang kabilugan ng mga bundok niya sa dibdib. Pero mas nasiyahan ang mga mata ko sa tambak sa pagitan ng 2 hita. Hanggang sa hindi ko napigilan ang aking isang kamay at sadyang kumilos para hipyon yun. Sa unay dampi lang ang ginawa ko dahil baka biglang magising at magsisigaw. Pero nakailang himas na ako ay hindi pa rin natinag sa pagkakatulog si Marlene. Lumakas ang loob ko na ilapat ng todo ang aking palad hanggang sa madama ang malambot na hiwa sa pinakagitna. Patuloy sa paghimas ang aking palad at nagtaas baba ito hanggang sa madama ang malambot na laman sa gitna ng kanyang hiyas. Ang sarap ng pakiramdam ko nung mga oras na yun dahil nga first time kong makahimas ng ngonay ng babae.
Kahit gigil na ako ay ingat na ingat pa rin ang paggalaw ng aking kamay habang ninanamnam ang sarap. Panay ang tingin ko sa mukha ni Marlene dahil baka biglang makaramdam at magising. Pero himbing pa rin ang tulog kaya't nagpatuloy ako sa pagsalat. Maya-maya ay biglang bumuka ng husto ang mga hita at tuluyang naalis ang kumot. Lumantad ang morena at bilugang mga hita na lalong nagpaulol sa aking pagnanasa. Halos sumabog ang aking shorts sa sobrang pagwawala ng aking alaga. Kitang-kita ko na ang kanyang hiyas na natatakpan lang ng manipis na panty. Tiniyak kong tulog na tulog pa rin siya bago bahagyang hinawi ang kumot hanggang sa tuluyang tumambad ang matambok na hardin ni Eva. Aninag ko ang mananipis pang damo na nakapaligid doon. Sunod-sunod ang paglunok ko ng matitigan ang tila maliit na mani na nakabakat sa pinakagitna. Nataranta na ako pero muling kumilos ang nanginginig kong kamay. Kusang pumunta yon sa matambok na bahagi at napakislat ako nang madama ng gitnang daliri ang malambot na kuntil sa sentro ng pagkababae ni Marlene. Muling nagtaas baba ang aking palad habang yung gitnang daliri ay nagsusumiksik sa pagitan ng hiwa. Habang ginagawa ko yon ay nakatingin ako kay Marlene at pinakikiramdaman kong gising siya. Panay din ang tingin ko sa paligid sa pag-alalang baka may nagising na kasambahay namin. Bigla akong napatigil nang marinig ko ang mahinang ungol ni Marlene. Tatayo na sana ako pero biglang nagsalita si Marlene na ipagpatuloy ko raw ang aking ginagawa. Bagamat nagulat ako pero sumunod din sa hiling niya. Sa pagkakataong ito ay hindi lang nakapatong ang aking kamay sa saplot ng kanyang hiyas kundi nakapaloob na ito at malaya nang nakapaglaro ang daliri ko sa mismong pagitan ng hiwa. Basang-basa na yon at mainit pero ang sarap himasin. Habang naglalabas-pasok ang aking daliri ay patuloy ang pag-agos ng kanyang dagta na lalong nagpadulas sa kuweba. Hindi mapantayang kaligayahan ang nadama ko lalo nang umindayog ang balakang ni Marlene at sumabay sa paglabas-masok ng aking daliri. Kiliting-kiliti si Marlene sa ginawa ko dahil kita ko yun sa paninigas ng kanyang mga binti at paa. Naiinggit ako kaya't nagpaligaya naman sa sarili. Hinimas-himas ng isa kong kamay ang nagwawala kong alaga habang sige ang pagdaliri sa kuwebo ni Marlene. Ilang sandali pa ay may lumabas doon na mainit-init na likido. Halos mabasa ang buong palad ko sa dami ng lumabas sa kanya. Sinabayan ko rin siya at makaraan ang ilang mariing taas-baba sa bututo ko ay sumambulat ang sarili kong katas. Pagkatapos ay biglang tumigil sa pagkisay si Marlene at ipinagpatuloy ang pagtulog. Alam kong nasarapan siya dahil nakangiti siya habang nakapikit na parabang nanaginip lang. Pinahid ko sa kanyang kumot ang aking katas sabay tayo at kuha ng comics sa tabi niya. Pagbaba ay naisip ko pa rin ang nangyari at tuluyan na kung hindi dinalaw ng antok. Para mapagod ay nagjakol uli ako habang ini-imagine ang matambok na hiyas ng aming katulong. Ilang taas-baba lang ng aking palad ay nilabasan uli ako. Hay, ang sarap, pagkatapos ay nakatulog na ko at tanghali na nang magising. At nasabi ko sa sarili na uulitin ko yun pagdating ng gabi. Mabuti na lang nang magising ako para pumasok sa school ay wala na ang mga tindera. Pero nakita ko si Marlene na binibili na ni nanay bago mamalengke. Parang walang nangyari sa amin ni Marlene, tuloy-tuloy lang ako sa banyo at siya naman ay namalengke na. Walang bakas sa kanyang mukha na anupaman samantalang ako'y nag-alala na baka magsumbong siya sa nanay ko. Lumipas ang maghapon at pag-uwi ko galing school ay nandoon lang si Marlene at tuloy lang sa kanyang gawaing bahay. Nang makita ako ay sinabi na luto na ang ulam at kumain daw ako kung gusto ko na. Casual lang ang dating niya at naghihintay ako na sabihin na masarap ang ginawa ko sa kanya noong nagdaang gabi. Pero dumaan ang buong maghapon ay wala man lang binanggit. Kung nagsalita siya ay sasagutin ko at magpapasalamat din sa sarap ng pagpapaubaya niya. Kaya lang inisip ko na baka napilitan lang siya dahil anak ako ng amo niya. Kaya hindi na rin ako nag-abala. Nanatili na lang tahimik kami sa isa't isa at kumilos ng normal na parang walang nangyari. Kinagabihan, maaga akong nakatulog at nagising ng madaling araw para umihi. Pabalik na ako sa higaan nang bumalik sa isipan ko ang nangyari nung nagdaang gabi. Naglaro na naman sa isip ko ang katambukan ni Marlene, ang basa niyang kuweba, ang amoy ng sabon sa daliri kong ginamit sa pag-finger sa kanya. Uli na namang tumigas ang alaga ko. Namalayan ko na lamang ang sarili na dahan-daang umaakyat sa hagdan. Pagdating sa itaas, hindi ko na napansin ang iba pang mga babae na nakahiga kundi si Marlene lang ang pantirya ng mata ko.
Doon pa rin siya nakapwesto, pero hindi na siya nakakumot. Naka-duster na pantulog at nakayapos sa unan. Sabi ko, sayang kasi di ko mahihipo ang hiyas niya dahil nakayapos siya sa unan at nakatagilid. Pero talagang namayani sa akin ang init ng katawan kaya umupo pa rin ako sa tabi niya at nagkasya na lamang na silip-silipin ang kanyang hita sa ilalim ng suot na duster. Hinintay ko siyang humilata pero dahil nainip na ako, sinubukan kong salatin sa ilalim ng unan ang kanyang dibdib. Ang lambot, wala siyang bra. Bagamat may kaliitan ang kanyang dibdib dahil nga dalagita pa, para sa akin ay okay na yon. Sa una ay nakalubog lamang ang utong nito ngunit kalaunan ay naramdaman kong tumayo ito at nanigas. Lalo akong nalibugan nang maramdaman yon. Nasa ganoon akong posisyon nang biglang humilata si Marlene at bumuka ka ng bahagya. Napangiti ako dahil yun na ang hudyat para umpisahan ko na ang operasyon. Nag-umpisang gumalaw ang isa kong kamay patungo sa tambak ni Marlene, habang ang isa naman ay patuloy sa paghimas sa kanyang dibdib. Dahil hindi ko hinawi ang duster, sa ibabaw lang ako humihimas. Sabi ko'y mahirap na baka magising si Marlene at isipin na hinuberan ko siya. Pagdampi ng kamay ko sa bandang tambak sa gitna ay nabigla ako. Wala siyang panty. Lalo akong nataranta kaya't itinuloy na ang paghawi sa ibaba ng kanyang duster at patuloy na naramdaman na ng palad ko ang mainit na hiyas. Sa pagkakataong ito, talagang naaamoy ko na ang pagkababae niya dahil wala nang ang saplot. Bahagya kong isiningit ang aking daliri sa hiwa para sungkitin ang tila mani sa bungad nito, unti-unti namang bamuka ang hita ni Marlene. Lalong umamoy ang kanyang hiyas na lalong nagpalibog sa akin. Bagong hugas ito dahil amoy sabang pampaligo pa. Nag-umpisang maglabas-masok ang aking daliri habang ang isa namang kamay ay tuloy sa paglamas ng dalawang bundok sa dibdib. Muli kong nakita ang pag-indayog ni Marlene habang sinusundot ang kanyang kuweba. Bilang isang lalaki, ang sarap ng pakiramdam na makitang nasisiyahan ang isang babae sa iyong ginagawa. Nakita ko sa kanyang mukha ang sarap na naramdaman kahit nagkukunwaring tulog. Bawat pull-andet ng kanyang mainit na katas ay nakikita ko ang paminsan-minsan niyang pagkagatlabi. Aliw na aliw ako sa bawat pugiling ng kanyang balakang sa tuwing pumapasok ang aking daliri. At ang paninigas ng kanyang mga binti at paa sa tuwing idinidiin ko ang aking palad sa kanyang matambok na ari. Hindi nagtagal ay nakatapos din si Marlene at gaya nung sinundang gabi ay nanatiling nakapikit at parang nagpatuloy lang sa pagtulog. Agad naman akong bumaba sa hagdan para magparaos sa sarili. Ilang himasan lang sa tigas na tigas kong pagkalalaki ay pumulandit agad ang katas ng aking pagnanasa kay Marlene. Pagkatapos ay nakatulog agad. Ako, halos gabi-gabi ay ganoon lang ang nangyayari sa amin. Paifingerin ko siya tapos magbabate naman ako sa ibaba. Walang sexual penetration na nangyayari at para sa akin malaking bagay na yon. Walang espesyal o sweet na relasyon na namamagitan sa amin ni Marlene. Kapag kausap ko siya sa umaga ay parang ibang-iba siya. Walang anyo ng kamalisyahan at kailigan sa sex ng katawan. Pagka minsan nakatatapos lang niyang maligo at ako naman ay nasa sala, nahihiya pa rin siyang makita ko na nakatapis lang ng tuwalya. Kapag naramdaman ko na hindi siya makadaan sa sala dahil naroon ako ay umaalis na lang ako para makaakyat na siya at makapagbihis. Pero kung iisipin mo, sa gabi ay halos kita ko na ang kabuuan ng kanyang katawan. Hindi lang pala nakikita kundi nalalapirot pa. Nagpatuloy ang ganitong sexual relationship namin sa loob halos ng 2 taon. Nakalipat na kami sa isang bahay na malapit din sa lugar namin ay ganoon pa rin ang eksena namin tuwing gabi. Dahil nga isang kwarto rin lang ang itaas ng bahay na nalipatan namin ay sa sala pa rin sa itaas siya natutulog. Pero nagkaroon na ako ng sariling kwarto sa ibaba. Ganoon pa rin ang ginagawa namin ni Marlene. Tuwing madaling araw ay pumapanhik ako sa itaas para himurin at dali-routine ang kanyang pagkababae. Pagkatapos ay ako naman ang magpaparaos sa kwarto ko. Mahirap paniwalaan pero talagang walang penetration na nangyari sa amin. Kahit na alam kong kahit hindi ko siya pilitin ay papayag siya. Minsan isang gabi na wala ang ibang tindera dahil nagpunta sila sa isang kaibigan, si Marlene lang ang naiwan sa bahay. Tulad ng dati, umakyat ako pero dahil nga wala namang ibang tao ay naisipan kong patungan siya. Hindi ko naman hinubad ang aking shorts. Gusto ko lang maramdaman kung gaano kasarap ang sensasyon habang nagkikiskisan kami ng harapan.
At ganoon nga ang nangyari. Nakabaka siya habang ako naman ay nakapatong at umaayuda na tila ba nakapasok ang aking sandata sa kuweba. Naramdaman ko na sumasabay si Marlene sa aking pag-ayuda pero nakapikit pa rin na parang tulog at hindi man lang yumayakap. Nasa ganoon akong posisyon nang biglang maramdaman na nabasa ang labas ng aking shorts. Naglawa na pala si Marlene. At dahil sa naramdaman kong kakaibang init at dulas ay hindi ko na rin napigil ang labasan pero nasa loob nga lang ng shorts. Makaraan noon ay tumayo na ako habang siya naman ay yumapos sa unan at ipinagpatuloy ang pagtulog. Kakaiba ang pakiramdam ko nung gabing yon. Nagustuhan ko ang ginawa namin ni Marlene at inisip ko na kailangang may pasok kapag naulit pa ang ganung eksena. Paggising kinaumagahan ay napansin kong wala si Marlene sa kusina. Isa sa mga tindera ang nakita kong naglilinis ng sala. Tinanong ko kung nasaan si Marlene. Nagpaalam na raw at umuwi sa kanilang probinsya para magpatuloy sa pag-aaral. Siyempre, nalungkot ako pero hindi nagpahalata sa mga kasama ko sa bahay. Nag-alala ako na baka dahil sa nangyari nung nakaraang gabi ay natakot si Marlene at naisipan ng umuwi. Para makaiwas, doon na natapos ang unang karanasan ko sa sex. Makaraan ng ilang taon ay nagkaroon ako ng unang girlfriend. 15 years old pa lang ako noon. Itago natin siya sa pangalang Sofia. Ipinakilala siya ng isa kong kababatang babae. 15 years old ako noon at siya naman ay going 16 years old na. Hindi naman kagandahan si Sophie pero okay ang katawan at maayos ang buttocks at balakang. Kumbaga, sexing-sexy na siya kahit dalagita pa lang. Ang nagbibigay attraction sa akin ay ang kanyang matambok na puwet. Talagang perfect pala ang figure kahit hindi naman kalakihan ang kanyang dibdib. Maputi si Sofia at kahit hindi ko pa nakikita ang kanyang legs noon ay talagang nabibighani na ako sa kulay pa lang ng balat niya. Sa katunayan, minsang nagkatabi kami sa upuan at nagkadikit ang aming mga balat ay biglang nanigas ang manoy ko. Talagang matindi ang dating sa akin ni Sofia. Type na type ko siya kaya't niligawan ko. At sa maniwala, kayo't hindi, 1 week lang ay napasagot ko na. Nalaman ko na crush din pala niya ako. So, as a celebration ay nag-date kami at syempre, nagtuloy sa panunood ng sine. Hindi ako pumasok sa school at gayon din siya. Nagkita kami sa harap ng isang sinehan. Pagpasok ay todo kapit sa akin si Sofia. Ang dilim daw kasi at baka madapa siya. Ox na ox naman sa akin ang pagkapit niya dahil dumidikit ang siko ko sa kanyang boobs. Hinintay kong medyo masanay ang mata namin sa dilim para maaninag kung saan kami pwedeng umupo. Nakakita ako ng upuan sa bandang itaas ng balcony, sa may sulok. Doon ko dinala si Sofia. Walang gaanong nanunood ng mga oras na yun dahil nasa second week na ng showing at love story ang tema ng pelikula. Pagkaupo ay agad nakipag-hold ang hand sa akin. Pakiramdam ko'y biglang uminit sa loob ng sinehan lalo na nang pisil-pisilin niya ang aking palad. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Inakbayan ko sabay kinabig para magkadikit kami. Humilig naman siya sa aking balikat. Buti na lang at hindi narinig ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Matagal-tagal din kami sa ganoong eksena. Nang mang-alay ang braso ko ay inalis ko muna at pinagpahinga sa armrest ng upuan pero magka-holding hands pa rin kami. Pagkatapos ay sinubukan kong ibaba ang aking kamay sa kanyang hita. Hindi naman siya nag-react na para bang naghihintay lang siya ng susunod kong galaw. Inakbayan ko uli at kinabig ng mahigpit. Paglingon niya ay bigla kong binanatan ng lips to lips. Ang lambot ng labi ni Sofia at napakabango ng hininga. Sariwang-sariwa ang bibig na mistulang sanggol. Nang inag ang mga kalamnan ko habang nagli-lips to lips kami. Maya-maya ay kumilos ang isa kong kamay. Dahan-daang humaplo sa isang bundok sa dibdib hanggang sa masalat ang pinakatuktok kung saan may nakatirik na korona. Napaungol siya nang kurutin ko yun ng banayad. At tuluyan nang napaungol nang himasin ko ang kabuuan ng bundok. Nag-enjoy ako sa pagpatuloy na paghimas ko sa naninigas niyang utong dahil manipis na bra lang ang kanyang suot. Yun bang pang teenager na walang padding? Malamig sa loob ng sinehan pero butil-butil ang lumabas na pawis sa aking noo sa sobrang excitement. Bukod doon ay mayat-maya ang pagpintig ng nagwawala kong alaga sa loob ng brief. Tuluyan nang nadarang si Sofia kaya't naging mapusok ang aking mga kamay. Isa-isa kong inalis ang butones ng kanyang blouse at pagkatapos ay agad kong sinapo sa ilalim ng bra ang malalambot na boobs.
Maliit pa ang pagkakausbong ng mga ito pero ang sarap laruin sa palad. Para akong naglalaro ng marshmallow dahil makinis at very soft to touch. Tuloy sa pag-ungol si Sofia na lalong nagpaulol sa aking pagnanasa. Gumana ang isa pang kamay ko at pumwesto sa ilalim ng kanyang palda. Hinimas ko muna ang makinis na hita hanggang sa mapunta sa mainit na singit. Medyo nagulat si Sofia at biglang kumalas sa pakikipaghalikan sa akin. Akala ko'y galit pero hindi pala. Humajijek sabay sabing malakas daw ang kiliti niya sa parteng yun. Tinanong ko kung okay lang na maglaro ako doon. Hindi sumagot bagkus ay yumapos uli at bigla akong siniil ng halik sa labi. Yun na ang naging simula ng mainit naming romansahan sa loob ng sinehan. Mabilis na gumalaw ang aking kamay at isang saglit lang ay nasa pagitan na ito ng kanyang dalawang hita. Humigpit ang pagkakayakap ni Sophie at dumiin ang kanyang mga labi sa aking bibig. Gigil na ako pero dinahan-dahan ko pa rin ang paghimas sa sentro ng kanyang pagkababae. Nagpaubaya naman si Sofia hanggang sa tuluyang mak-up ako ang hiwa kung saan may maliit at malambot na laman. Mainit na ang parteng yun ni Sofia at medyo mamasa-masa na. Nag-umpisang maglaro ang aking daliri sa pagitan ng hiwa hanggang sa mapaungol siya ng malakas. Upang huwag marinig ng ibang nanunood ay siniil ko siya ng halik sabay kagat ng marahan sa dila. Tuloy pa rin ang ungol ni Sofia na parang inaatake ng mataas na lagnat. Basang-basa na talaga ang pagitan ng kanyang mga hita kahit saglit ko palang nahihimas. Sinubukang pumasok ng aking gitnang daliri sa nakabakat na guhit at tiningnan ko ang reaksyon niya kung masasaktan. Napaigtad siya nang pumaloob ang dulo sabay bulong na ang sarap daw. Nasiyahan ako sa narinig kaya't tuluyang hinawi na ng aking daliri ang manipis na panty sabay pasok ng buong kamay ko. Kinilig si Sofia ng damante ang mainit kong palad. Sunod-sunod ang pag-finger ko hanggang sa mapaungol na naman ng malakas. Sinabihan ko na huwag maingay at baka mahalata kami. Pagkaraan ay yamakap ng mahigpit na tila naninigas ang mga kalamnan. Naalala ko tuloy ang katulong naming si Marlene na ganoon din ang reaksyon ng katawan kapag hinihimas ko. Pakiramdam ko'y sisabog na ang aking puson sa sobrang bitin at walang tigil sa pagpintig ang aking alaga. Naisip kong dapat na akong magpakaligaya. Kinuha ko ang isang kamay niya at idinantay sa namumukol kong harap. Kusang kumilos yon at binuksan ang aking zipper sabay dukot sa aking nagwawalang alaga. Ipinaloob sa kanyang palad at sinimulang himasin ng taas-baba, para kong idinuduyan sa alapaap habang pinaglalaroan ni Sofia ang aking kargada. Hindi ko rin itinigil ang paglabas-masok ng aking hinlalato sa kanyang kuweba kahit basang-basa na yon. Ilang ulit narating ni Sofia ang langit sa pamamagitan ng aking kamay. Hanggang sa hindi na rin ako nakatiis at pinahigpitan ko ang paghawak niya sa aking batuta. Napaungol na rin ako sabay bulong na bilasin niya ang pagtaas-baba ng kamay. Ilang saglit pa ay bumulwak ang masagana kong katas. Tumaylesek pa nga sa pisngi niya ang unang sirit at naglawa ang kanyang kamay sa sobrang dami ng lumabas sa akin. Agad kong dinukot ang aking panyo sa aking bulsa para linisin ang aking kalat sabay nagpaalam ako sa kanya saglit upang pumunta sa CR at maghugas ng kamay at upang i-check na rin kung may kumalat sa aking damit, hihihi. At natapos ang araw na yon umuwi kaming pagod. At lumipas ang ilang araw. Nagkasakit ako. Nang malaman nito ni Sofia ay dinalaw ako nung hapon ding yun. Walang ibang tao sa bahay maliban sa aming katulong. Nang makita ko si Sofia bakas sa mukha niya ang lubos na pag-aalala. Kinamusta ako at sinabi na miss na raw niya ako kasi hindi ako nakasundo sa school. Umupo siya sa tabi ng kama at kinuha ang face towel na nakapatong sa aking noo. Binasa ito ng tubig sa planggana at muling ipinatong sa aking noo. Sa kanyang pagyuko ay naamoy ko ang mabango niyang buhok na muli na namang gumising sa aking libido. Kinabig ko siya at siniil ng halik. Hindi naman kinakitaan ang pagtanggi ni Sofia ngunit kumawala siya dahil nag-alala na baka may makakita sa amin dahil nakabukas ang pinto. Agad naman akong tumayo upang isara ang pinto at dali-daling bumalik sa kama. Baka mabinat ka, sabi ni Sofia. Hindi ako kumibo, tinitigan ko lang siya at nagpasalamat sa kanyang pagdalaw sa akin. Pagkaraan ay marahan ko siyang hinalikan sa labi. Naramdaman ko ang paninigas ng aking alaga kahit medyo nanginginig ang aking mga binti dala ng lagnat. Mainit ang aking hininga ngunit hindi ko pansin ito dahil sa sarap ng halik ni Sofia.
Unti-unti kaming napahiga sa kama ng magkayakap at naramdaman ko ang kamay ni Sofia na sumasalat sa aking nanggagalit na karga. Gusto nitong kumawala sa shorts na aking suot at hindi na ito nahirapan dahil pinakawalan na siya ni Sofia. Ang lambot ng palad niya at tuluyan ko nang nakalimutan ang aking lagnat dahil sa sarap na aking nararamdaman. Nagsimula na ring gumalaw ang aking kamay, dahan-dahan itong gumapang papunta sa kanyang dibdib at unti-unting inililis ang kanyang blouse. Hinawi nito pataas ang bra hanggang tumambad sa akin ang dalawang makikinis na bundok na noon ko lamang nasalayan. Sayang-saya ako sa aking nakita, mga koro ng kulay pink at talaga namang tayong-tayo na. Mga bundok, nagunahan ang aking mga kamay sa pagsalo sa mga ito habang dinidilaan ko ang mga korona. Narinig kong umuungol si Sofia sa sarap habang nakasabunot siya sa aking buhok. Gusto niya akong itulak ngunit marahil sa sarap na kanyang nararamdaman ay hindi niya maituloy ito. Bumulong si Sofia sa aking tenga na huwag ko raw siyang lolokohin at tuluyan na siyang nagpaubaya sa aking ginagawa. Habang abala ang aking labi sa kanyang bundok ay tumungo naman ang aking palad pagitan ng kanyang mga hita. Sa pagdampi nito sa matambok na hiyas ni Sofia ay agad kong napansin na basang-basa na ito. Lalong nanggalit ang aking sandata na kanina pa niya hinihimas. Marahan kong ibinaba ang saplot at hindi man kinakitaan ng pagtanggi ang aking mahal. Tumambad sa akin sa unang pagkakataon ang hiyas ni Sofia. Medyo malago na ang buhok sa bandang itaas nito ngunit nananatiling makinis pa rin ang sa bandang guhit nito. Bahagya kong ibinuka ang kanyang mga hita upang salatin ang kanina pang namamasang tila kuweba. At sa unang ulos pa lang ng aking daliri ay naramdaman ko na ang mainit na katas na lumabas dito. Mabilog na ang mga pisngi ng hiyas ni Sofia na nagpapahiwatig ng pag-aanyaya sa aking alaga. Sa totoo lang ay hindi ko pa alam kung paano gawin yon. Bumalik sa isipan ko ang ginawa sa dating katulong namin na si Marlene. Pamatong ako kay Sofia at nagsimulang umindayog. Kumiskis sa bakana ng kanyang hiyas ang tigas na tigas kong alaga. Kita ko sa mukha niya ang hindi masukat na kaligayahan ng magtama ang aming mga harapan. Binilisan ko ang pagkanyod hanggang sa mapakapit siya sa aking balikat. Naramdaman ko na lang sumabay siya sa pagkislot ko at humigpit ang kapit sa aking likuran. Nadama kong basang-basa na ang aking kargada dahil sa katas sa bumubukal sa kanyang kuweba. Lalong dumulas ito kaya't bumundol ang pinakaulo sa malalambot na pisngi ng langit. Ibang klaseng sensasyon, ang hatid ng init ng mga pisnging yun na humahalik sa kabuuan ng aking alaga. Sa tindi ng sarap ay isang matinding kadyut ang aking pinakawalan at bigla kong naramdaman na binalot ng tila mainit na bagay ang katawan ng batuta ko. Napaungol si Sofia at lalong humigpit ang yakap sa akin. Naipasok ko na pala ng tuluyan at nasa kaloob-looban ako ng mainit na kuweba. Napansin kong may luha siya sa mga mata pero nakangiti. Tinanong ko kung okay lang. Bahagyang tumango sabay halik sa aking labi. Hindi na ko nag-aksaya ng sandali. Sinimulan ko ang mabining pag-indayog ng balakang at puwitan. Unay dahan-dahan hanggang sa bumilis ng bumilis. Nakatitig ako sa mukha ni Sofia na napapakagat-labi sa bawat labas-masok ng aking alaga sa kanyang hiyas. Bakas sa mukha ang magkahalong sakit at sarap na dulot ng aming pinagsasanib. Ilang ulos pa ay naramdaman ko na ang mainit na katas ni Sofia na bumalot sa kabuuan ng aking pagkalalaki sabay ng malakas na pag-ungol. Lalong humigpit ang kapit niya sa likuran ko at halos bumaon ang mga kuko. Ang init ng katas na yon ang nagbigay ng kilati sa aking sandata at hindi na rin napigilan ang pagsambulat ng sariwang dagta sa kaloob-looban ng kanyang langit. Makaraan noon ay napayakap na rin ako kay Sofia hanggang sa hamupa ang init ng aming katawan kasabay ng pagtagaktak ng aking pawis. Dahan-dahan kong hinugot ang aking batuta na may bahid ng pinagsamang katas naming dalawa at parang maputlang dugo. Kakaibang pakiramdam na nagpabalik sa akin ng sigla pagkatapos ng mga sandaling yun. Hamupa ang aking lagnat at daig pa ang pag-inom ko ng mabisa na gamot. Pagbilang ay napansin kong umiiyak si Sofia. Nagsorry ako sabay yakap ng mahigpit. Okay lang daw dahil gusto rin niya ang nangyari. Panay ang sabi na huwag ko raw siyang iiwan at pababayaan. Naipangako ko na huwag siyang mag-alala at pakakasalan ko naman siya sakaling magbunga ang aming kapusukan. Bigla akong hinampas at sinabing, loko mo, saka namarkang pawa yon. Nagtawanan kami habang magkayakap.
Simula noon ay laging pumupunta si Sofia sa bahay namin, lalo na sa bandang hapon kung kailan wala ang mga magulang ko, pati na rin ang mga katulong. Pinagsasaluhan namin ang kaligayahan na ipinagbabawal ng aking mga magulang. Hindi namin ito pansin, basta tuloy lang kami sa sex life. Tumagal kami hanggang makatapos ng high school na kami lang ang mag-on. Mayroon akong ibang nakaka-fling pero kapag nalalaman ni Sofia ay binibreak ko na dahil nga siya naman talaga ang mahal ko. On our college days, patuloy pa rin ang mainit na sex life namin. Pero mas nag-improve na. Kumbaga, legal na kaming gawin yun dahil matanda na kami. Kahit anong oras na gustuhin naming mag-date ay sige lang at pagkatapos ay tuloy sa motel. Halos wala kaming pagkasawa sa katawan ng isa't isa hanggang sa dumating ang pagsubok. Nabuntis siya, nang sabihin niya sa akin ito ay para akong natakot sa responsibilidad at sinabi kong hindi pa ako handa dahil kailangang matapos muna kami ng pag-aaral. Nagalit si Sofia at pagkaraan noon ay hindi ko na siya nakita. Nabalitaan ko na naglayas siya upang magtago sa kahihiyan. Nalungkot ako dahil nasanay na ako na si Sofia ang kasama ko araw-araw, at simula noon ay nagkaroon na ako ng iba't ibang karanasan sa maraming babae nagmula nang siya ay nawala. At dito na magtatapos ang aking kwento na nanatili pa din si Sofia hanggang ngayon sa aking puso't isipan. Please subscribe and hit the notification bell for more Tagalog Pinoy stories.